Lord. So, isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at muli tayo po ay nagkita-kita sa umagang ito upang mapakinggan ang salita ng Panginoon. So, bago ko po ito ihayag, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, Diyos, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kung saan ay mapapakinggan po namin ang iyong banal na salita, na ang salita mo, Diyos, ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin ko, God, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, purihin ang Panginoon. Kung may mga Bible po tayo, mga kapatid, sa umagang ito, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Isaiah 40, verses 29 to 31. Yan po yung text po natin sa umagang ito. It is found in Isaiah 40, verses 29 to 31. Na ang topic po natin ay Be Strong in the Lord. Yan po yung topic natin this morning. Be strong in the Lord. Nandun po na kinakailangan maging malakas tayo, maging matatag tayo sa Panginoon. So ano man po yung mga sitwasyon, yan, kinakailangan malakas ang bawat isa. At sa umagang ito, pag-aaralan po natin kung paano ba tayo magiging malakas sa Panginoon in spite na maraming mga pagsubok sa buhay. So dumako po tayo doon sa ating text in Isaiah 40, verses 29 to 31. So sabi po sa kanyang salita in verse 29, ayan, Tagalog version po tayo, praise the Lord. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Praise the Lord. So nandun po na dyan sa verse 29, pinapalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kapatid, nanghihina ka na ba? Napapagod ka na ba sa buhay mo ngayon? Ay, maganda dahil mayroong pag-asa. Dahil sabi diyan, pinapalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Verse 30, sabi niya ulit, kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal, which is true, di po ba? Hindi lang nila pwedeng sabihin na, naku, yung mga senior, sila lang yung mga mahihina. Hindi po. Dahil sabi rin yan sa salita ng Panginoon, maging ang mga kabataan. So, ibig sabihin, ang tao sa mundong ito ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Pero ang ganda po ng sinabi sa verse 31, na ang sabi niya, ngunit, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Praise the Lord. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, sabi po diyan, magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. So praise the Lord. So ito po ang sabi po sa kanyang banal na salita, which is, makikita po natin dito kung napapagod man po tayo sa buhay natin right now, nanlulupaypay, mga kapatid, may pag-asa. So titingnan po natin sa kanyang banal na salita, ano ba yung mga dapat po nating gawin or paano tayo mapapalakas sa Panginoon, no? Kahit na maraming testing, maraming trials na nangyayari po sa buhay natin. Number one po is that we need to read and study the Word of God. Yan yung una natin. Read and study. Magbasa, mag-aral sa salita ng Panginoon. Salamat dahil sa umagang ito, tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita. So I believe na kung kanina mahina ka, pag natapos po itong ating Bible study, I believe na tayo po ay mapapalakas dahil sa salita ng Panginoon na atin nga pong napakinggan sa umagang ito. At hindi lamang ngayon, ang pag-aaral po natin sa salita ng Diyos ay kinakailangang tuloy-tuloy. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Kaya kung pagkain, katulad din ng natural, yan, kinakailangan kumain tayo ng breakfast, lunch, dinner, may merienda pa.
So, ganun din po ang salita ng Panginoon, na ito po ay maging kaparte ng buhay natin upang sa ganun tayo po ay mapapalakas, mga kapatid, sa lahat po ng aspetos ng buhay natin. Sabi doon sa Psalm 119, verse 105 as our supporting verse, sabi po niya, yan, sa Salmo 119, verse 105, ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. So, praise the Lord, di ba? Pag madilim, kailangan natin ng ilaw para makita po natin ang ating dinadaanan, isn't it? Sa Tagalog version kasi, yung Psalm 119, verse 105, ang sabi po doon is, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Pag sinabing, ang salita mo ay lamp ay isang ilawan. For my feet, sabi doon, na ito po yung nagbibigay liwanag, no? Pag humahakbang ka, yung paa ay may nagkakaroon ng liwanag. Sabi diyan, a light on my path. Kaya dahil merong lamp, merong ilaw, kaya nakikita mo ngayon ang dinadaanan mo. So kahit na madilim, habang ikaw ay lumalakad, may liwanag. So makikita mo at ang pupuntahan mo, of course, ay ang buhay na walang hanggan. Kaya po napakahalaga ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, ito po ay ilaw, a lamp to my feet and a light to my path. Kaya mga kapatid, sa salita ng Panginoon, dadalhin po niya tayo doon sa kaharian ng Panginoon. Gagabayan po niya ang buhay natin. Tuturuan po niya ang buhay natin. Kaya nang dahil sa kanyang salita, makikita po natin na tunay, mga kapatid, na kailangan natin ang salita ng Panginoon at mapapalakas po tayo. Kasi kung sa kadiliman, madapa ka, hindi mo alam kung saan ka patutungo. Pero dahil sabi doon, ang salita ng Diyos, ito po ang nagbibigay ilaw, kaya salamat sa Panginoon. Kaya ganyan kahalaga ang salita ng Panginoon, and because of the Word of God, ginagawa po niya tayong malakas para harapin anumang klaseng pagsubok sa buhay ang dumarating sa bawat isa. Kasi alam ko po, bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang bigatin, may kanya-kanyang challenges na nangyayari sa buhay po natin. Pero alam po ninyo, anumang klaseng testing, trials, kabigatan yan, mga kapatid, ang napakaganda. Kung mayroong Jesus, mayroong salita ng Diyos sa buhay natin, alam po natin na meron tayong patutunguhan at meron po tayong kaagapay, kasama na haharap sa problema natin dahil palalakasin po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ang pangalawa po natin, kinakailangan, mga kapatid, para tayo po ay maging malakas. Kinakailangan po that we need to grow in our faith. Grow in your faith. Lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Paglago sa pananampalataya. Dahil kung tayo po ay lalago sa ating pananampalataya sa Panginoon, of course, tayo ay magiging malakas, isn't it? So sabi po doon sa Romans 10 verse 17. Yan. Sabi sa kanyang salita in Romans chapter 10 verse 17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig ninyo ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa umagang ito, ang bawat isa po ay nakakapakinig sa salita ng Diyos dahil merong nangangaral. Kaya salamat sa ating gawain na meron tayong Bible Jail Ministry. Every time, Panginoon, mga kapatid, na ito ay schedule ng bawat isa. Salamat sa Panginoon dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na kung saan ay mapapakinggan natin ang kanyang salita at dito sa pakikinig po natin sa salita ng Panginoon, lumalago yung ating pananampalataya. So sa pagkikinig po natin, lumalago ang ating pananampalataya. Bakit lumalago? Kasi the more na nakikilala natin kung sino ang Diyos na tinanggap natin sa buhay natin. Dahil
hindi po pwedeng sabihin ng isang tao na siya ay lumago sa kanyang pananampalataya, na kilala niya ang Diyos, kung hindi siya nag-aaral o nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Dahil sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon, lumalago yung ating pananampalataya. At hindi lamang yan, dahil the more na nakikilala natin ang Diyos, nalalaman natin kung paano ba ang tamang pagpuri sa Panginoon. Remember, sa kanyang salita, ang banal na salita ng Panginoon, mga kapatid, the Bible, ang kanyang salita, ito po ang nagtuturo sa atin. Kaya napakaganda na ikaw at ako ay nakikinig ng kanyang salita dahil lumalago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng faith? Ang pananampalataya, ang ibig sabihin sa mundo, no, ang tawag dito, to see is to believe. Yan ang sabi sa mundo. Pero sa ating mananampalataya, no, to believe is to see. So, mauunang maniniwala tayo and then makikita mo, no, ang gagawin ng Panginoon. Sabi rin sa kanyang salita, without faith, it is impossible to please God. Kaya kung walang pananampalataya, hindi po natin pwedeng papurihin ang Panginoon. Hindi siya malulugod sa atin because it needs faith. Kaya nga po, yung faith po natin, yung pananampalataya natin ay kinakailangang lumago, mga kapatid. At ito po ay lalago dahil ikaw at ako ay nakikinig sa kanyang salita. No, pagkikinig sa salita ng Panginoon. So, after po ng ating Bible study mamaya, alam po ninyo kung yung faith po ninyo ay 70%, ay magiging 80% or 90% mamaya kasi nadagdagan yung ating pananampalataya. Kaya ang bawat isa po sa atin ay kinakailangang lumago sa ating pananampalataya. Dahil kung malago po tayo sa ating pananampalataya, of course, tayo po ay magiging malakas, no? Mapapagtagumpayanan po natin anuman ang nararanasan sa mundo. Okay, pangatlo po, ayan, number 3 na tayo, no? Para tayo po ay lumakas sa ating pananampalataya sa Panginoon, napakahalaga po na tayo ay tumawag sa Kanya. Call on God. Yan. Tumawag tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, meron po siyang telephone number. Alam ba natin kung ano ang telephone number ng Diyos? Dapat alam natin ito. No, ang telephone number ng Panginoon ay matatagpuan in Jeremiah 33 verse 3. Yan po ang telephone number ng Panginoon. Tingnan po ninyo ang sinasabi diyan sa Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Tumawag. So, dial the telephone number of God, which is Jeremiah 33 verse 3. At sabi diyan, sasagutin kita, no? At ipahahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. So praise the Lord, no? Kung magdadayal po tayo sa Panginoon, kahit na sabay-sabay po tayo ngayon, no? Natawagan ang Panginoon, i-dial ang kanyang telephone number. Ito po yung telephone number na hindi po nagiging busy, no? Kahit na sabay-sabay po tayo, dahil tayo ay sasagutin ng Panginoon. Ang telephone number sa mundo, pag meron ng kausap yung tinatawagan mo, ang mag-a-appear doon, busy. Busy lang. Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi po siya nagiging busy dahil sa bawat tawag po natin, sabi diyan, nandyan ang Panginoon na nakikinig sa ating mga karaingan, alam niya kung anong pangangailangan natin, alam niya kung ano ang gusto natin, alam niya kung ano ang buhay natin. So sabihin natin sa Panginoon, itawag natin sa Kanya. So sa pagkakataon na ito, ano ba ang sitwasyon, mga kapatid? Pwede po nating sabihin sa Panginoon, no? Sabihin natin sa Kanya yung ating mga kabigatan, yung ating sitwasyon, yung mga nangyayari sa buhay natin.
At ang Diyos po ay handang sagutin ka, magkapatid. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po ay sumasagot sa ating mga panalangin. Kaya mga kapatid, i-dial lang natin ang telephone number ng Panginoon. Be a man and woman of prayer. Sana po bigyan po natin ng pagkakataon na isali, i-partner sa buhay natin yung prayer. Na maging kaparti po, ayusin po natin ang ating prayer life mga kapatid. Diyan po pwede po natin gawin ito. Dahil malaya po tayo na ito po yung pwede nating ayusin even right now, ang ating prayer life. Dahil kung yung ating prayer life mga kapatid ay maayos, maayos yung relasyon natin sa Panginoon dahil palagi kang nakikipag-communicate. Alam po ba ninyo, kayang-kaya ding ayusin ng Panginoon anuman ang mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin. Dahil ang Panginoon po ang ginagawa nating number 1 sa buhay natin. Kaya kapatid, ayusin muna natin yung ating prayer life, yung ating relasyon sa Panginoon. At makikita mo, merong gagawin ng Diyos. Dahil ang panalangin po ay makapangyarihan. Kaya mga kapatid, ito po yung kailangan natin. And of course, dahil meron tayong relasyon sa Panginoon, malaya tayo na nakakapagsabi sa Kanya ng lahat po ng suliranin natin, lahat ng buhay natin sa Panginoon, makikita po natin nandyan ang Panginoon na palalakasin po niya tayo. So, praise the Lord. Okay, ang pangatlo po, pang-apat. Pang-apat na tayo. Ang pang-apat po natin is that remain faithful. Remain faithful. Manatili po tayong tapat sa Diyos. Katapatan. Dahil ang Diyos po, hinahanap po niya ang tapat na naglilingkod sa Kanya. Dahil ang tapat na naglilingkod sa Panginoon, of course, bibigyan ni Lord ng kalakasan. Kaya mga kapatid, sana po makitaan po tayo ng katapatan ng Panginoon. Dahil nasimulan na po natin yung totoong pananalig at pananampalataya sa Kanya, na meron na tayong salita ng Panginoon sa ating buhay. Sabi po doon sa Psalm 97 verse 10 as our supporting verse, sabi po sa kanyang salita. And Psalm 97 verse 10, sabi po dyan, kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan dahil iniingatan ng Panginoon ang buhay ng kanyang mga tapat na mamamayan at inililigtas niya sila sa masasama. So tingnan po ninyo mga kapatid, kung tayo po sinasabi natin right now na Lord, mahal kita Panginoon. So ibig sabihin mga kapatid, sabi diyan, mamuhi na raw po tayo sa kasamaan. Dahil ang tunay na mananampalataya, may Kristo sa kanyang buhay, ay nababago. Ang status na po natin, sabi doon sa kanyang salita, the old has gone, the new has come. Tayo po ay binago ng Panginoon. Kaya dapat po ang buhay natin ngayon, pag alam nating masama at hindi tama, wag na po nating gawin. Because all of us, sabi nga natin, isinilang tayo sa mundong ito na meron po tayong sinful nature. Lahat po tayo. Sabi sa kanyang salita, no one is righteous, no not one. Lahat ay nagkasala. Pero ang kagandahan po, may pag-asa. Dahil nga sa ating Panginoong Jesus. So ang gagawin po ng tao, katulad ng ginawa natin, bawat isa sa atin ay believe na tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon, tinanggap natin siya as our Lord and personal Savior, na sinabi natin na Panginoong Jesus, ikaw na ang maghari sa aking buhay. So dahil hinayaan natin na si Jesus na ang maghari sa ating buhay, kaya mga kapatid, meron pong pagbabago na nangyayari sa buhay natin. Kaya habang tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, I believe, naniniwala po ako na may pagbabago sa buhay natin dahil patuloy na babaguhin tayo ng Panginoon dahil ang nais ng Panginoon, makasama po niya, makapiling po niya ang bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, manatili po tayong tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon.
Kahit na may mga testing, sige lang ipakita po natin na tayo ay tapat sa Kanya. Dahil kung makitaan tayo ng Diyos sa ating katapatan, sa ating paglilingkod sa Kanya, napakaganda po ng Kanyang pangako mga kapatid. Dahil hindi po niya iiwanan ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Sasamahan Kanya, gagabayan Kanya, tuturuan Kanya sa mga dapat mong gagawin habang ikaw ay may buhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, no, remain faithful in the Lord. At ang panglima po natin, yan, panglima natin, attend fellowship. Yan. Attend fellowship, ibig sabihin, no, pag ganitong may mga gawain, ay maganda pala na tayo ay uma-attend po. No? So sana wala pong mag-a-absent sa atin. Sa susunod na Thursday, pag ganitong oras na naman po ng ating jail ministry, ay makitaan po sana ng bawat isa ay nandyan na excited na makinig, magpuri sa Panginoon. Dahil mahalaga din po, pag tayo po ay uma-attend ng ganitong gawain, alam po ninyo, napapalakas po tayo. Dahil sabi doon sa Hebrews 10 verse 25, as our supporting verse, sabi po sa kanyang salita, and Hebrews 10 verse 25, yan, huwag nating pababayaan, sabi diyan, ang mga pagtitipon natin, gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. No? Sabi diyan, sa English kasi sabi doon, let us not give up meeting together. Meeting together, it means fellowship. So, wag nating kalilimutan, no? Na umatin po ng ganitong gawain, ng ganitong gathering, na kung saan nandun po na tayo po ay nagkikita-kita, nagpapalakasan. Yun lamang kung presensya ng bawat isa sa atin, ay makikita po natin na tayo ay lumalakas mga kapatid. Kaya mahalaga po, no? Mahalaga mga kapatid, ang ganitong gathering, napapalakas po tayo. So praise the Lord, wag na wag po natin kalilimutan. Kaya pag araw ng fellowship natin, sana nandyan ka na nagpupuri, nakikinig, nag-aaral para sa Panginoon. At ang pang-anim po natin, the last one, na gagawin po natin is that obey the word of God. Mag-obey po tayo, no? Pag-uobey po sa salita ng Panginoon. Dahil alam po ninyo, mahalaga po na hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi tayo ay tagagawa ng kanyang salita. So, sa bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan, mula nung tayo po ay nakikinig, nag-aaral, uma-attend ng ganitong fellowship mga kapatid, dapat hindi po tayo tagapakinig lamang, kundi isinasagawa po natin yung salita ng Panginoon. Dahil tunay na yan po ang nais ng Panginoon. Sabi doon sa James 1 verse 22 as our supporting verse. Sabi po niya in James 1 verse 22, ayan, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos. O, tingnan po ninyo, huwag lang daw po tayong nakikinig lamang, no? Kundi, sundin nyo ang sinasabi nito. Ito po ang utos ng Panginoon. Kinakailangang makinig tayo and at the same time, sinusunod natin ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi, dinadaya ninyo lang ang sarili ninyo. No? Dinadaya lang po natin yung sarili natin kung nakikinig lamang tayo at hindi sumusunod sa kanyang salita. So mga kapatid, sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, no, hindi lamang tayo tagapakinig, kundi nakikita sa buhay natin, namumunga sa buhay natin ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang nais ng Panginoon. Ang salita niya na ating napapakinggan ay ipinapasamuhay. Kaya pakisabi nga po dyan sa katabi natin, oy, hindi ka lang tagapakinig kundi tagagawa ng salita ng Panginoon. Sige, sabihan natin yung ating katabi, yung ating kapatid, ipaalala natin sa kanila na hindi lamang po tayo nakikinig,
Hindi lamang sinabi po ng ating mga nakakataas sa atin dyan na may Bible study, we need to attend, kundi talagang taos sa puso po natin ang pag-attend, ang pagkikinig sa salita ng Panginoon. And at the same time, isinasagawa po natin ang kanyang salita. Dahil ito po ay nakakalugod, mga kapatids, sa paningin ng Diyos. Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, if you obey, blessing will come. Kaya kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, kung ang bawat salita ng Panginoon ay sinusunod natin, isinasagawa natin, nakikita sa buhay natin, ang kaakibat nito, mga kapatid, ay pagpapala. Dahil yan po ang sabi sa kanyang salita. At alam natin na kung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang pangako ng Panginoon ay kanyang tinutupad. Hindi po siya katulad ng tao na kung mangako ay napapako. Pero ang Diyos po, ang pangako ng Panginoon ay kanyang tinutupad. So kung ang sabi ni Lord, if you obey, blessing will come. Tunay, mga kapatid, merong pagpapala po na naghihintay sa bawat isa sa atin. Kaya sa bawat pag-obey mo, sa bawat pagsunod mo sa salita ng Panginoon, may pagpapala, napakaraming pagpapala, mga kapatid, ang naghihintay po sa bawat isa sa atin. Kahit na nandyan po kayo, you can receive blessing. Dahil totoo po ang salita ng Panginoon, na ito po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil sabi niya, if you obey, blessing will come. But if you disobey, pag tayo po ay hindi susunod, ang sabi doon, merong sumpa sa buhay. So alam ko po na ayaw natin na yung buhay natin ay may sumpa, isang napakahirap kayang mamuhay sa mundong ito na may sumpa sa buhay. Kasi kung may sumpa sa buhay, ibig sabihin, magiging mahirap ang buhay mo. So ayaw natin yun. Ang gusto natin ay pagpapala. Pagpapala. At yan ay kayang-kayang ibigay ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Kaya mga kapatid, no, sa pagkakataon na ito, anuman po ang sitwasyon ng bawat isa, wala po tayong dapat ipangamba. Dahil kung merong Diyos sa ating buhay, merong Jesus na naghahari sa ating buhay, palalakasin po tayo ng Panginoon. Kaya kung gusto po nating everyday, habang tayo ay may buhay sa mundong ito, na tayo po ay malakas, ano po yung mga dapat nating gawin na pinag-aralan natin sa umagang ito, no? As our conclusion, yung summary po ng ating pinag-aralan. Ano yung dapat nating gawin? Sabi natin kanina, read and study the Word of God. Mag-aral, makinig sa salita ng Panginoon. Number 2, sabi natin, grow in your faith. Kinakailangan po na tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. At sa pakikinig ng kanyang salita, tayo ay lumalago. Number 3 natin, sabi natin kanina, call on God. Tawagan po natin ang Panginoon. I-dial natin ang Panginoon, ang kanyang telephone number para tayo ay sagutin niya at mapapalakas po tayo. Number 4, sabi natin, remain faithful. Maging tapat po tayo sa ating paglilingkod sa Kanya dahil ang mga tapat hindi po pinababayaan ng Panginoon at kayang-kayang iligtas ng Diyos. Number 5, sabi natin, attend fellowship. So do not neglect. Pag ganitong may gawain, sige, umattend po tayo mga kapatid. No? At pag tayo po ay uma-attend sa ganito, nagpapalakasan po ang bawat isa. At ang pang-anim natin, sabi natin, obey the Word of God. Sumunod tayo sa mga salita ng Panginoon. Every time na mayroong gathering, may salita ng Diyos. Every time na tayo ay nagbabasa ng sariling Biblia natin. Kaya dapat meron po sana tayong sariling Bible. Kung may Biblia dyan, sige, maghiraman po tayo at magbasa ng salita ng Panginoon. Dahil tunay po, ito ang kailangan natin sa ating buhay. So, I believe mga kapatid, na sa salita ng Diyos, tunay na ang bawat isa po sa atin ay napalakas sa ating buhay spiritual. So, dyan po nagtatapos ang mensahe po natin sa umagang ito. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tunay nga po,
dakila ka at makapangyarihan. Alam mo, O Diyos, kung ano ang pangangailangan ng aking mga kapatid. Alam mo ang kanilang buhay. Alam mo ang kanilang sitwasyon. Alam mo, Panginoon, ang kabigatan nila, O God. Lord, sa iyong mga kamay, Panginoon, ipinagkakatiwala ko po ang buhay ng bawat isa. Hindi po maiksi yung mga kamay, O Diyos, para abutin o tugunin ang kanilang pangangailangan. Sa kanilang mga kaso, O God, samahan mo ang aking mga kapatid. Huwag mo po silang pababayaan. Patuloy, O God, na gabayan mo, palakasin sila, O God, sa pang-araw-araw po nilang buhay na kayang-kaya po nilang harapin anumang klaseng bagyo na nangyayari sa kanilang buhay, na sila po ay magiging katulad ng isang agila na kayang-kayang harapin. Kaya, Panginoon, dalangin ko po sa aking mga kapatid, huwag mo po silang pababayaan. Patuloy, O God, na ikaw ang madakila, maluwalhati sa kanilang buhay. Maraming salamat, O Diyos, at ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Merry Christmas po sa ating lahat. Ibalik ko po sa ating MC. Pastora Sonia. Okay mga kapatid, napakaganda ng mensahe sa umagang ito, and I hope na nailagay natin sa puso natin yung mensahe. Amen? So, challenge ko sa inyo, i-memorize natin yung Jeremiah 33:3. 33:3. Amen? So, praise the Lord. God bless po, Pastora. And susunod po natin gagawin yung ating mga presentations po natin. At nakita niyo po sa screen, yung number yan po ang pagkasunod-sunod natin. Kung alam niyo po na kayo na po ang susunod, mag-ready. Tara, mag-ready na po kayo. Amen? So, wag na po natin patagalin. Tawagin na po natin ang mga kapatiran natin from General Santos. Kayo na po mga kapatid.